Matagal na panahon ang nakalipas, sumapit ang huling araw ng mundo at lumitaw ang isang demonyong tore. Nagising ang mga tao at nagkaroon ng mga kapangyarihan upang labanan ang mga demonyo na nagmula sa tore. Sa paglipas ng panahon, maraming bayani ang namatay, ngunit may mga bagong bayani ang lumitaw. Ang tore ay may istilong arkitektura na may mga arko. Ang mga bungo ay nagpapahiwatig ng kamatayan at kapahamakan. Ang larawan ay nagpapakita ng isang bayani na ipinanganak na may likas na talino, at swerte, at umabot sa pinakamataas na palapag ng tore. Ang eksena ay may kasamang mga kamay na nakaabot sa isang kumikinang na bituin sa isang swirling purple vortex. Lin Xiao, na kilala bilang The Light of Humanity, na sinasabing ang pinakamalakas na puwersa ng kasalukuyang sangkatauhan at ang may pinakamahusay na pag-asa na wakasan ang lahat ng kadiliman. Siya ay nakasuot ng baluti at may hawak na espada, kasama ang iba pang mga karakter sa kanyang likuran sa isang bulwagan. Ito na ang ikatlong pagkakataon na bumalik ang karakter, at sa pagkakataong ito, napahusay na niya ang lahat ng kanyang mga katangian at kasanayan sa maximum. Ito ay nagpapahiwatig ng isang konsepto ng paglalakbay sa panahon o muling pagsilang. Dagdag pa rito, nakuha na rin ng karakter ang lahat ng pinakamakapangyarihang armas at kagamitan na kilala sa mundo. Ayon sa mga prompts ng system interface, ang pag-clear sa huling palapag ng demonyong tore ang magtatapos sa lahat, at nagawa niya ito sa tulong ng mga step-by-step na pahiwatig at tulong na ibinigay ng system interface sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin mahanap ng karakter ang anumang impormasyon tungkol sa mga demonyong nilalang sa pinakamataas na antas ng demonyong tore, at hindi rin makahanap ng anumang impormasyon ang system tungkol sa kanila. Sinabi ng isa sa mga kasama niya na nakatulala na naman ang senior sa kawalan, at naghinala ang isa pa na marahil ay nag-iisip na naman ito ng babae. Hindi raw, iniisip niya ang kahihinatnan kapag natalo na nila ang Demon King. Ngunit pinagdudahan ng isa sa kanyang kasama ang kanyang paliwanag, na para bang nagtatakip lamang siya. Sa kabilang banda, pinuri naman ng isa pa ang kanyang senior sa pagiging dakila at matalino. Isang bota ang nakatayo malapit sa mga kumikinang na kristal sa loob ng isang silid na may mga haligi. Isang karakter na may pulang buhok ang namamangha sa mga kristal sa isang silid na may mga haligi. Sa kabila nito, tinatanong ng isa kung iyon na ba talaga ang pinakamataas na palapag ng demonyong tore. Nagtataka naman ang isa pa kung bakit napakatahimik at walang tao sa lugar, at dapat ay may boss na nagbabantay sa pinakamataas na palapag. Hindi rin nila maisip kung ano ang itsura ng huling boss doon. Ang lugar na ito ay ibang-iba sa madilim at nakakatakot na kapaligiran ng mga mas mababang palapag. Ito ay napakaliwanag at malinis, napakagarbo at maganda. Ang mga anghel ay may nakakatakot na hitsura dahil gusto nilang takutin ang mga demonyo. Samantala, ang mga demonyo ay may magandang hitsura upang akitin ang mga tao na ibaba ang kanilang bantay. Kung gaano ito kasigurado at kaganda sa ibabaw, mas hindi mo dapat itong baliwalain. Sumagot naman ang isa sa kanya, "Opo, Senior Lin Xiao, mag-iingat po kami." Sa tatlong pagbabalik ko, ngayon ko lang narating ang pinakatuktok ng demonyong tore. Wala akong anumang impormasyon tungkol sa palapag na ito. Dahil sa pagsisikap umano ng senior, nakarating sila sa tuktok ng tore. Dati raw, hinarap ni Senior Lin Xiao ang mga lower-level demons na para bang pinatay na niya ang mga ito ng maraming beses, alam ang kanilang mga kasanayan at kahinaan. Malapit na ang bukang liwayway ng tagumpay, at ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kanila. Isang karakter na may pulang buhok ang tumatawag kay Senior Lin Xiao. "Sa pagdating mo, tiyak na mananalo tayo," sabi ng karakter na may pulang buhok habang nakangiti. Sumali na tayong lahat, sabi ng karakter na nakangiti. Ngunit agad namang nawala ang kanyang ngiti, dahil sa bigla na lang nadamanak ang dugo sa kanyang harapan. Labis naman ang pagkabigla sa mukha ng babae dahil sa bigla na lang nanahati sa dalawa ang kanyang katawan. Hanggang sa bumagsak na lamang ang ulo ng babae habang nakadilat pa ang mga mata nito. Agad na hinanda ng lalaki ang kanyang espada upang paghandaan ang sakunang dadating. Makikita naman ang may pagkano ng pagkamatay ng babae at makikita rin na pangiti-ngiti pa ito. "Hello," sabi ng isang karakter na may madilim na aura, habang ang karakter na si Senior Lin Xiao ay mukhang natatakot at naguguluhan. "Sino yan?" "Isang demonyo. Hindi ko man lang naramdaman na papalapit siya."
Mabilis namang nasangga ng nilalang ang ginawang pag-atake ni Lin Zia. Nako, magandang espada iyon. Sa kasamaang palad, medyo marupok sabi ng nilalang. Nasira ang espada ko. Banibiro mo ba ako? Ito ang pinakamalakas na sandata na kilala sa mundo, at isang daliri lang ang ginamit niya para sirain yon. Sa isang iglap agad na napunta sa likod ni Lin Xiao ang nilalang at agad pa itong nagtanong kay Lin Xiao na kung saan ba daw ito nakatingin. May sasabihin pa sana si Lin Xiao ngunit hindi na niya ito naituloy dahil may papalapit ng atake sa kanyang mukha. Tumilapon naman agad si Lin Xiao dahil sa lakas ng nilalang na nasa kanyang harapan. Hingal naman si Lin Xiao at mukhang naghihingalo na ito. Nasambit naman ni Lin Xiao na ikaw ba ang boss ng palapag na ito? Pinakita namang nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang nakatingin ito kay Lin Xiao. Imposible. Paano magkakaroon ng demonyo sa anyo ng isang tao? Ako ang sagisag ng lahat ng takot na kilala ng sangkatauhan. Ipinanganak ako mula sa madilim na aspeto ng sangkatauhan, at likas na nasa anyo ng isang tao. Sabi ng nilalang, agad namang inactivate ni Lin Xiao ang kanyang Eye of Truth na nasa max level na, sandali, ang health stat niya. Hindi naapektuhan kahit kaunti, nagpakawala ako ng suntok gamit ang buong lakas ko pero hindi man lang siya nagkaroon ng kahit isang damage. Imposible, sambit ni Lin Xiao sa kanyang isipan, paano ang magic stat niya? Anong ibig sabihin ng simbolo na ito? Walang hanggan. Ang magic power niya ay walang hanggan. Ibig sabihin ba nito, siya ay invincible, babala emergency alert, extreme danger detected. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Ang pagkakataong manalo ay 0.0000001%. Kinakalkala ang pinakamahusay na plano sa pagtakas para sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ang system interface ng ganitong mapanganib na babala. Wala akong pagkakataong manalo. Habang patuloy sa pagbabala ang system ay makikita namang akmang hahawakan ito ng nilalang. At hinawakan na nga ito ng nilalang, dinurog ng nilalang ang system interface ng walang kahirap-hirap. At dahil dito ay gulat naman si Lin Xiao, parang nakahanap ako ng isang kamangha-manghang piraso ng basura na ikaw lang ang nakakakita. Ginagabayan ka ba nito sa lahat ng oras? Kaya naman mo nakita ang mga natatanging armas at props. Hindi ko alam kung ano iyon, pero, wala na ngayon. Ikaw, anong ginawa mo sa sistema ko? Pasiga na tanong ni Lin Xiao sa nilalang. Kahit na hindi ito nakikita ng aking mga mata, hindi nito ako mapipigilan na durugan ito. Pagkatapos ng lahat, ako ay invincible, mamamatay ako. Wala akong nikatiting na lakas para lumaban, bagamat hindi ito ang unang beses na nasa bingit ako ng kamatayan, mas kinatatakutan ko ito kaysa sa iba pa. Hindi ako pwedeng sumuko, kahit mamatay ako at bumalik, kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap. Palaging may paraan para makalabas sa krisis, at may pag-asa pa rin para sa sangkatauhan. Hindi ako pwedeng sumuko, kahit mamatay ako at bumalik, kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap. Palaging may paraan para makalabas sa krisis, at may pag-asa pa rin para sa sangkatauhan. Palaging may paraan, sa susunod dapat tayo. Nagpapagaling. Bakit niya ako ginagamot? Ikaw, bakit mo ako pinapagaling? Tanong ni Lin Xiao sa nilalang. Isa kang regressor, hindi ba? Tanong naman ng nilalang. Dahil sa iyong kaalaman sa mga demonyong hayop sa mas mababang palapag, at lahat ng iyong mga kasanayan at pagkukulang, parang mayroon kang kasanayan sa clairvoyance. Gayunpaman, kung talagang mayroon kang kasanayan sa clairvoyance, hindi ka sana nagulat nang makita mo ako. Nangangahulugan lamang iyon na ikaw ay isang regressor, tama. At higit pa sa isang regression, ito ba ang iyong pangalawang regression? O marahil pangatlo, kung papatayin kita ngayon, babalik ka at gagawin mo itong muli, hindi ba? Paulit-ulit, inuulit ang isang walang katapusang loop. At sa lalong madaling panahon o sa huli ay papatayin mo ako. Sa paghusga sa iyong ekspresyon, tila tama ang hula ko. Hindi ka pa rin sapat na kalmado. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Sabay snap ng kanyang mga daliri, ang iyong baluti ay tunay na pinakamalakas na kagamitan sa mundo. Walang makakabasag nito, maliban sa akin, tulad ng inaasahan sa isang nag-regress ng 3 beses, talagang mayroon kang magandang kagamitan. Bakit,
Paulit-ulit na tanong ni Lin Xiao sa kanyang isipan. Ang aking teknik sa pagpapagaling ay patuloy na magpapagaling sa iyo, upang hindi ka mamatay. At ang iyong baluti ay magiging bilangguan na magtatali sa iyo, upang hindi ka makatakas. Ikaw ay malalagay sa buong kawalang hanggan, nang walang buhay at walang kamatayan. Sabi ng nilalang kay Lin Xiao, at habang unti-unting nilalamon ng sumpa si Lin Xiao ay pasigaw pa itong nagtanong kung bakit ba daw ito ginagawa sa kanya ng nilalang. Sa katunayan, ang bida ay ang isa na may proteksyon ng plot armor. Pinakita naman ang trono ng bida na napapalibutan ng lilang aura. At agad na nag-teleport ang bida sa kanyang inuupuan habang nakatingin ito sa mga bangkay na nasa kanyang harapan. Gayunpaman, bawat tao minsan sa kanyang buhay ay pakiramdam niya na siya ang bida. Kaya, paano matutukoy ng isa kung sino ang tunay na bida? Ang tanong na ito ay hindi masasagot ng mga propeta, ngunit ng mga historiador lamang. Ang lumitaw bilang huling nagwagi ay ang bida. Bakit? Maaari mong itanong. Siyempre, ito ay dahil, ako ang pinakamalakas na boss, mga boss kunting paliwanag lang ang bida ay ang boss mismo ng tore. Ewan ko rin mga boss kasi bagong manhwa it means Daiko pa nababasa ang full chapter nito pero magiging detalyado naman na ito sa susunod pang mga kabanata. Sa ngayon ay mag-subscribe na muna kayo para ganahan naman ako gumawa ng recap at masundan ko na rin ito agad mga boss.